Saan ka nakakita? Manghingi kayo ng access? O, sa phone book? Sa picture? Sa video? Sa camera? O sa social media? Ba, lahat. Hindi nyo pa hiningi yung cellphone. Diba? Puro kayo bugok. May nagtanong sa akin, "Good day. This is Juan de la Cruz from Collection Department. Maaari po bang pakisabi kay Juan de la Cruz na reported na siya bukas sa Investigation Department dahil hanggang ngayon ay nananatili siyang irresponsable sa obligasyon niya dito sa aming company. Hanggang ngayong araw ko na lang siya matutulungan sa special discount ng penalty niya upang maiwasan ang pagkakaroon niya ng bad record. Kailangan niya nang mabayaran ang loan niya ngayong araw. Pakisabi naman po na makipag-communicate siya sa akin dito sa number na ito. Maraming salamat." Dapat po bang katakutan to, Boss Ray? Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, okay. Ang tanong niyo ho is, dapat po bang katakutan to, Boss Ray? Okay. Actually, hindi naman ho siya dapat kasing katakutan. Pero, hindi ho tama yung ginawa ho nung Ola. Okay, bakit? Kasi ho, itong message na to, I think, no, is diretso sa contact details nyo na ninakaw nila sa phone book po ninyo. No? Kasi ho, walang sino man, no, ang maaaring mag-divulge ng information po ninyo, no, na sa ibang tao. Okay po? Kasi ho, ito sinabi niya na may utang kayo eh. No? Hindi ho tama 'yon, no? Sinabihan pa na na baka raw magka-bad record kayo, no? Especially kasi yung mga detalyeng ganun hindi na ho dapat sinasabi 'yun eh. Ano po? Tapos hindi pa ho siya reference. No? Definitely to hindi ho reference to eh. No? Kasi ganito ho 'yan, no? May mga lending companies, bangko, tsaka financing companies po, nanghihingi po ng reference. Ibig sabihin po, sa simula pa lang po ng loan, no, tinatawagan na ho ito, no, para matanong kung yung tungkol dun sa sa nanghihiram ng pera, no. So tatanungin siya. Okay? Ngayon ho, yung reference din ho na yon, no, pag darating din ho ang panahon na matatawagan din ho siya. In the event po na hindi sumasagot yung kliyente or hindi nakikipag-coordinate. Kasi ho, sa simula pa lang ng loan, alam na nitong reference na to, no, na may ganun transaction na nanghihiram ng pera. Okay? So alam niya ho na na manghihiram ng pera yung pinag-referencean niya. Okay? So hindi kagaya ho nito, no, na ito contact details, contact person ho ito eh. No, yung ninakaw ho dun sa phone book po ninyo eh. Di po ba? Kasi kagaya ho sa amin, no? May nanghihingi kasi kami ng reference din eh. Okay, so simula pa lang ng loan, alam niya ho na nanghihiram ho siya ng pera. Kaya lang hindi ho namin sinasabi kung magkano yung utangin o whatever. Ang tatanungin lang ho namin, kamusta ho ba si ganito, ganyan, gano'n. Mga informations na makakatulong ho sa amin para siya ay ma-approvean. Okay? Ngayon, pagka ho dumating yung punto na hindi ho sumasagot yung kliyente namin, no, tatanungin lang ho namin siya. No? Nagkikita ho ba kayo ni Juan de la Cruz? No? Baka maaari niyo ho ba siyang po pwedeng sabihan na pakisagot po yung aming tawag. No? Kami po is from ABC Company. Ganun. Tapos na yun. Hindi mo na kailangan ng detalye na kagaya nito. Sinasabi pa may special discount do sa penalty, no, magkakaroon ng bad record. Diba? Sasabihin pa, dadalhin sa investigation department. Di po ba? Masyadong maraming information na sinasabi. No? Which is bawal ho yun. No? Bawal ho sa National Privacy Commission yun. Invasion of privacy kasi yun eh. Di ba? Yung mga ganong klaseng detalye, hindi na ho sinasabi yun. Lalo na ho yung ibang mga ola, pati ho amount sinasabi. Oh, i-message dun sa mga nanakaw nilang contact details. O tama ba 'yon? Di napapahiya tuloy yung tao. 'Di ba? Tsaka wala naman ho silang kinalaman dun sa utang. Hindi ho sila reference. No, yung reference ho na alam
sa simula pa lang ng nung application, no? Yun maaari yun tanungin. Pero yung wag mo i-divulge yung information. Kumbaga manghihingi ka lang ng tulong na nakikita ho ba kayo? Ano, baka po pwede pakisabi niyo, pakisagot ho yung tawag namin. No, kami po ay taga ng kumpanya. Ganun lang kadali. Hindi nyo kailangan i-elaborate, no? Etong mga all na to, bastos kasi yung mga yan eh. Diba? Tsaka yan ang gusto niyan. Mapahiya kayo. Oh, diba? Which is mali naman yung ginagawa nila. O, diba? Tingnan nyo ho, bakit? Pagka i-divulge na yung information nyo sa ibang tao, diba napapahiya ho kayo? Anong nangyayari? Magagalit kayo ngayon. Isipin nyo, wag na kayong magbayad. Di po ba? Yun ang nangyayari sa inyo. Nagre-rebelde kayo sa kanila ngayon. Di ba? Eh, karapatan nyo magalit. Di ba? Kasi hindi ko naman kayang kontrolin ng nasa andamdamin yun eh. Di ba? Basta ako, nagbibigay ko ako sa inyo ng ng tips at saka information. Pero, hindi ko kayang kontrolin ng nyo. Ang damdamin ninyo. Or hindi ko nga kayo kayang sabihan na, ganito gawin mo, ganyan. Hindi. Di ba? Kayo may kontrol ng sarili ninyo. Di po ba? So, babalik tayo. Pagka kasi ganun ang nangyari, no? Kagaya pinapahiya na kayo, di, iisipin nyo yan, ay di ko na lang babayaran kasi inaras ako ganito, ganyan. Diba? Natural na reaction ng katawan yun eh. Di po ba? Tsaka yung ginagawa nilang harassment sa inyo, tsaka pananakot, lalo na yung pananakot, sasabihin na, huwag kang lalabas ng bahay, dadamputin ka namin. Pagka may kami sa pamilya mo, di ba? Ano ngayon mangyayari? So matatakot ngayon yung kliyente ninyo. Di ngayon lalabas yan. Paano makakapaghanap buhay? So, di ba? Kayo din mga ola gumagawa ng dahilan para hindi kayo mabayaran. Di ba? Joseph, alam nyo naman, para mabayaran kayo, kailangan may hanap buhay. Kailangan kumita ng pera yung kliyente ninyo. Paano kayo mababayaran pag hindi nagtatrabaho? Luko-luko pala kayo eh. Di ba? Yan mahirap sa inyo, no, mga taga-ola. Hindi kayo marunong mag-isip. Hindi nyo ina-analyze yung sitwasyon. Di ba? Sige nga, Aber, kung ganun pananakot lang ang gagawin ninyo, no? Hindi dapat itong ang trabahong ginawa ninyo. Di ba? Doon kayo dapat sa perya kung gusto nyo manakot. Mariusip kayo. Puro kayo kalokohan kaya hindi kayo umasenso. Di ba? Ano nangyayari sa inyo ngayon, di ba? Wala nagbabayad halos. Kasi nga tinatakot nyo lang at hinaharas. Manong baguhin nyo na style nyo. Diba? Hindi nyo kasi makukuha sa ganyan ng mga tao. Diba? Kakatwiran nyo, nagbigay kayo ng nagpautang kayo. Oo, nagpautang kayo. Babayaran naman ayusin nyo paniningil. Diba? Kaya nga nang hiram na gipit. Tas gigipitin mo pa. Bukod sa ginigipit mo na, binadagdagan mo pa ng sakit eh. Piniperwisyo mo yung utak ng tao. Diba? Hindi tama yun. Kagaya niya, nagdi-divulge kayo ng information ng kliyente nyo sa ibang tao. Tama ba yun? Hindi tama yun. Privacy breach yun. Pwede kayong sampahan ng kaso sa National Privacy Commission. Diba? Doon sa nagpadala ho ng tanong, ayun gawin nyo. Gawan nyo ng complaint sa National Privacy Commission. I-flash ko sa screen. Nandyan ho lahat, yung sangay ng gobyerno, na po pwede ho kayong mag-file ng complaint. Basta meron ho kayong proof. Ito, proof na to eh. May screenshot kayo, i-attach nyo ho dun sa email ninyo. File ho kayo ng complaint. Para matuluyan na yung mga bugok na yan. No? Kasi hindi ho talaga tama yung ginagawa nila. No? Walang katuturan yung mga ginagawa yung pananakot tsaka pangharas eh. Diba? Marami hong paraan para kayo makapaningil. No? Tsaka iwasan nyo na yung ginagawa, yung limang batas na
na sinusuway ninyo? Unang-una, yun nga, sa National Privacy Commission, yung yung Privacy Act natin. Okay? Yung the Truth in Lending Act, yung ceiling on interest rate, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, tsaka yung Consumer Act. Oh, yan po yung 5 batas, no, na sinusuway ng ng mga damuhong ola na yan. Oh. 'Di ba? Doon pa lang sa sa simula pa lang ng utang sa registration pa lang pala. Oh, sa registration pa lang may privacy breach na. Saan ka nakakita? Manghingi kayo ng access? Oh, sa phone book, sa picture, sa video, sa camera, o sa social media, ba lahat. Hindi nyo pa hiningi yung cellphone. Diba? Puro kayo bugok. Mario Joseph. No? Doon ho saan nagpadala ng ng tanong, bayaran nyo na lang ho. No? Pag-ipunan nyo, tapos bayaran nyo siya one shot. No? Tapos wag nyo na ho tangkilikin yung mga yan. Para matapos na ho yung yung ganyang yung, kasi ang hirap-hirap po niyan, yung nararamdaman nyo na ganyan. Yung anxiety tsaka depression, napakahirap po niyan. No? Marami hong bumibigay sa ganyan. Kaya ho, kung ako sa inyo, para bawas ho isipin, bayaran nyo na lang po sila. No? Kagaya niya, nakaranas ho kayo ng mga ganyang klase ng pananakot, tsaka harassment. Yun na lang hong principal tsaka interest ang bayaran po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo at pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.